Hello guys, today we'll be creating or recreating itong poster na ito ni Luka Doncic of the LA Lakers. So, makikita natin dito, we only applied the colors of their uniforms and their logo having the purple and yellow combination. So, we will use this all throughout the design, but of course, we'll also be including white elements on our design. So, yan. So, before we get started, no, kailangan ready na yung mga materials natin. Okay? We should only start if our materials are complete and ready. Okay? So, yeah. So, we'll be making use of these materials here to create our composition. Right? So, the poster, if we're going to look at it, it has a background of yellow and a white over here, and then magkakaroon na lang siya ng transition uh, in between the colors. So gumamit lang tayo ng ano dito, gumamit tayo ng radial gradient for our background. Okay, so that is what we're going to do first. So ang approach kasi natin dito, background to the foreground, right? Or yung mga elements sa ibabaw ng background. Okay? So, I'm just gonna open another document para dun tayo mag-sample dun sa mga gagawin natin. Right. So, we'll be making or creating a gradient background. So, to do that, we're going to come into our, at the bottom of our layers panel. So, click natin yan. Hahanapin lang natin dito yung gradient tool. Okay? Or yung gradient option natin dyan. So, what happens is, kung ano yung last na ginamit nating kulay ng gradient, yun yung makikita natin agad na mag-a-apply. Right? So, let's try to change the color of this gradient first. Gawin nating mas yellow. So, to change the color of our gradient, kailangan lang natin i-click dito sa my bar mismo ng color natin dito. So, upon clicking that, makikita natin yung gradient editor, and this is where we can now edit our colors. So, we have two stops here. Meron tayong isang color dito, yung yellow, and then this one should be white. Okay. So, let's change this color first. So, kailangan lang natin is i-click ito. And then, we're gonna click on the color here. Or pwede rin natin i-double click na lang dito. We can just double click yung color stop natin na yan. And then, magpa-pop up na yung color picker natin. So, we can now select colors na gusto natin dito. Kung paano yung adjustment ng color na gusto natin, apply na lang natin dito. Right? So, I would want to use this color. Gawin natin siyang mas darker, pero hindi naman sobrang dark. And then just click OK, then apply na yung color natin dito. Same goes with this one. Double click lang din natin siya dito. And then we're just gonna select the white color, or yung value na is 6 na F dito. So we're just going to click it. Pero kung titignan natin dito sa may color natin dito, dun sa gradient natin, dun sa bar niya, may checkered tayo nakikita dito. Ibig sabihin ay transparent itong area na to. So we can adjust the opacity of our colors by clicking on to this. Okay? Yung opacity stop na tinatawag natin. So pag click natin yan, makikita natin yung opacity nila dito. So ibig sabihin, kaya naging transparent yan kasi 0% yung opacity niya. So we are going to adjust this and set it into 100. Okay, so kung makikita na natin dito, naging solid na yung color or mas clearer na yung color natin dito. Mas buo na yung kulay niya.
And after that, okay na yung colors natin. Click OK. And then, applied na yung color natin dito. Well, habang pinapalitan naman natin yung colors natin, yung settings niya, yung gradient niya, no? Yung opacity niya, automatic nakita naman natin nag-apply dito. But this is not the type of gradient that we wanted to see. We wanted to see yung circular-ish na gradient. So, ang tawag doon ay radial gradient. Papalitan natin itong linear gradient ngayon. So, dito sa style ng gradient fill natin, we're going to click on the style, no? And then look for the radial gradient. Okay? So, eto siya ngayon. Eto yung dalawang colors na sinet natin kanina, the yellow and the white. Now, sir, it seems like parang baliktad po yung kulay. Bakit yung yellow yung nasa loob, white yung nasa labas? So, pwede nating baliktarin yan. We're just going to click onto the reverse checkbox here. So, iti-tick on lang natin yan. Okay, i-activate lang natin siya. And then, magiging ganito na yung gradient natin. Now, we can reposition this spot here, itong white spot na to, into another place by dragging it into wherever we wanted to see it. Okay? So, ganito siya. Pwede lang natin siyang i-drag. Okay? While this gradient fill window is open, pwede nating i-move or i-reposition yung bilog na yan or yung spot na yan. So, gusto ko dito siya ma-position, for example. So, hahayaan ko na siya dyan. Then, after that, I'm just going to click on the OK button and then, tapos na yung gradient background natin. Okay? So, tingnan ulit natin yung sample natin. So, medyo naging ganito naman yung kinalabasan nung background natin doon. So, next thing we'll do is we're going to apply itong floor na ito. So, we have an image on our folder. So, eto siya. So, we're just gonna drag this into our Photoshop. Okay? There are different ways of inserting an image, pero this is the more or the most convenient way for me. So, dapat naka-open lang yung folder natin kung nasaan yung mga images natin. Then, we're just going to drag them into our canvas or our workspace. So while the resizing points are active, so we can resize, no, yung object natin or yung image natin. So, position lang natin siya sa pinakaibaba nung canvas natin. Now, ganito mangyari dyan. Okay? So, we wanted these black areas here to disappear. We're going to remove them by using yung layer mask na tinatawag natin. Okay? So, maglalagay tayo ng isang kopya dito sa kabilang page. Okay, so ito yung image natin, for example. Right? To remove these areas here, the non-destructive way na ibig sabihin, hindi tayo gagamit ng eraser because that's a destructive way. Sisirain niya yung image natin. Mawawala yung ibang pixels and hindi na natin sila maibabalik ulit. Now, so what we're gonna do is to come into the bottom of our layers panel and look for this one. Hahanapin natin itong layer mask. So itong layer mask natin, pag click natin yan, it seems na magkakaroon pa tayo ng isang thumbnail or magkakaroon tayo ng isang rectangle doon sa tabi ng thumbnail nung image nilagay natin. So this is now our layer mask. So again, in our layer mask, the concept here is while this area here is covered in white, that means that everything or all parts of our image are visible. Okay, all these whites here, ibig sabihin yan, visible lahat ng areas na yan. So if we're going to grab the brush tool, okay, this is how we're going to hide yung ibang parts nung nung image natin. So I'm just gonna take the soft brush tool. Pwede lang natin i-click itong icon na to to open our brush settings panel. So bubuksan natin yan, mag-open itong panel na to,
Then we're just going to select the soft brush. Pag-click natin yan, activated na siya. Close na natin yung panel na yon. Now, we have our brush over here. Pero sobrang liit niya. That's why, kailangan natin siyang palakihin. Para palakihin yan, it's either will come into this area over here and adjust the size here. Or, dito na lang tayo sa may canvas natin and we're just gonna make use of the bracket. Okay? Yung mga bracket natin dyan sa keyboard natin. Okay. Now, back to the concept of the layer mask. So, yung brush natin, if we're going to click onto the layer mask, no matter what the color na sinet ninyo dito, pag click natin ng layer mask, black and white lang yung makikita natin. Because dalawa lang yung kulay na magagamit natin dito to hide and show yung ibang parts ng mga images natin. So ang konsepto nito is yung black natin, it conceals the areas na ibabrush natin, while the white one is ipapakita niya ulit. Okay, i-reveal niya ulit yung mga areas na ibabrush natin. So black currently yung foreground ko. Pwede nating pagpalitin yung mga yan gamit itong arrow na to. So black muna yung gamitin nating ink for our brush. Click natin doon sa layer mask natin. Then we're going to brush it onto this area here. So while black yung gamit natin, nawawala because black ink or the black color conceals yung mga parts ng images natin. Like so. Okay, kung nagkamali kayo, nasobrahan nyo dito, anong gagawin natin? Gagawin lang natin, do not worry, pagpapalitin lang natin yung black and white. White naman yung lalagay natin. So, yung white natin, ibabalik niya yung mga areas na nawala. Okay? Actually, pwede nating ibalik sa dati yung image natin. Instead of doing this with an eraser tool, pagka-save kasi natin, pag nag-eraser tool tayo, hindi na natin maibabalik. Ito, pag sinave natin tong canvas natin na to, na gumamit tayo ng layer mask, tapos hinide lang natin, pagka-open natin, pwede ulit nating i-edit yan. Okay? So, pwede nating itago at i-reappear yung mga objects or parts ng images natin na gusto nating itago at i-reveal. So, ganun din yung gagawin natin dito sa poster natin. Okay? So, in here, so ito yung image natin. Activate lang natin, magdadagdag lang tayo ng layer mask niya. So, click on the layer mask, grab the brush tool, set your brush into a soft brush, close the panel, okay? And then black dapat yung foreground natin. Then you increase the brush size and brush through the image or dun sa areas ng image na gusto nating itago. Okay? Okay? It's that simple. So yan. So now we have the floor. So next na gagawin na natin is ilalagay natin yung signature niya. Ito wag na nating ilagay yan kasi meron na siyang logo doon, parang redundant na siya. Okay, so we're gonna insert first the signature. So meron na tayo dati niyan doon sa folder natin. Drag lang natin siya into our canvas. Okay? So, position lang natin siya ng ganyan. So, that's it for the signature. And next would be yung grid natin and yung word na Lakers doon. Okay. So, we'll add the grid first. So, meron din tayong grid doon sa folder natin. So, dadrag lang natin siya dito. Right? And then, rotate natin ng ganyan.
Alright, move lang natin siya palabas konti. Ayaw nating eksakto dun sa linya yung yung mga lines niya or eksakto doon sa margin yung lines niya. Okay, so doon sa sample natin, medyo mahaba siya at maliliit yung squares niya. So siguro ganito sila kaliliit. Now what I'm gonna do is I'm going to duplicate this one. Para mag-duplicate, we can select this brush. Okay, so yung sa itong grid natin is kasing size na niya, yung kasing size na ng mga squares niya. Yung squares din natin doon. Pero titignan natin shorter siya. So what we're gonna do is we're going to duplicate this layer. Pwede natin pindutin ang Ctrl J or okay. So i-duplicate natin siya. And to do that, we're going to press Ctrl J or pwede nating i-right click dito sa layer niya mismo. And then click on to duplicate layer. So, tatanungin niya tayo ngayon kung anong papangalan natin. Anyways, kung magdo-duplicate naman tayo, automatic na magpo-provide si Photoshop ng suffix na copy doon sa pangalan ng duplicate natin. So, we're just gonna click OK and never mind about the names. No? Then, itong copy na to, dadrag lang natin siya pababa. Katulad yan. Or kailangan makita rin natin yung lines nung kabila. Alright, that's fine. Okay na yan. So, what we'll do is we're going to combine itong dalawang image na to. So, click onto the first image. Press Shift on your keyboard and click on the second image. And that way, dalawa silang ma-select dito sa layers panel natin. Okay? Then, next step is to right click in any of these two elements here and look for convert to smart object dito sa context menu. So, click natin yung convert to smart object na magiging iisang object na sila. Right. Now, what we'll do next is to adjust the blend mode. Yung blend mode natin, makikita natin dito sa itaas nung layers panel natin. Ito nakikita natin na normal dito. That's the normal blend mode kasi. And then we have more blend modes here. Okay? So, hanap lang tayo ng blend mode dito that would make itong grid natin look like or somewhat like yung nandoon sa sample natin. It should okay. Darken. Yan. Yan siguro ang babagay sa kanya now. Next. Okay na yan. Okay na siya. Now, what we'll do next is to also apply a layer mask to this image kasi tatanggalin natin yung ibang parts dito, ibang areas niya para magmumukha siyang faded katulad din netong mga nandito. So, adjust natin. Naglalagay tayo ng layer mask. And again, we're going to grab our brush. Nakaset na yung brush natin kasi yun yung setting natin kanina. Naglagay din tayo ng layer mask dun sa isang part or isang image na nilagay natin. So, dahan lang. Okay, as long as maging mukhang faded lang siya. Right? So, alright. And then, yan. Siguro okay na yan. Pwede lang natin i-dub-dub. Pindot-pindot lang natin sa kanya. Okay? Hanggang makuha natin yung gustong result. Hindi natin totally kailangan i-brush on yung brush natin, yung paint brush natin dyan. Minsan, kailangan lang natin is konting click lang para mag-apply lang
yung tamang timpla nung fade niya. Now, kung masyadong matapang para sa inyo itong lines natin dito, we can adjust its opacity. The opacity is just located beside nung blend mode natin. Then, we can just reduce that. Click lang natin dito sa may opacity na word. Then, i-drag natin pa left para maging left and right. Then, left para ma-reduce, right to increase yung opacity. Pero I'm going to reduce it to a point na yung saktong nakikita lang natin siya. Okay na siguro yung 50%. And then next would be yung text natin. So, layer mask, hindi tayo nag-erase talaga again actually. We're just hiding yung ibang parts ng mga images natin or ng mga elements na nilalagay natin dyan. We can revert that later on kung gusto nating ibalik. No? So, yeah. Next thing we'll do is we're going to add a text. Ito na, yung pangalan niya na Lakers. Then mag-a-apply lang tayo ng isang effect sa kanya. Okay. So to insert texts, tanggalin ko na muna itong sample natin ngayon. Mag-insert lang tayo ng text gamit itong type tool natin dito. Yung type tool kasi natin, meron siyang horizontal, vertical. Meron yung mask lang siya. Like parang isang selection lang siya pero text yung itsura niya. But we do not use this every time, no? Hindi ganun kadalas. Mas madalas itong horizontal type tool pa rin. So, we're going to select this horizontal type tool. We're going to choose the font we're going to use. So, ang gagamitin natin dito is Arial. Click on to Arial. Then, we will set yung style niya into black. So, Arial black yung gagamitin natin. Then, we're just going to click here, then ita-type na natin yung word na Lakers. So, yan na yung text natin. So, katulad sa Microsoft Word, ang pagpalit natin ng kulay is highlight lang natin, select lang natin sila. Then, we're going to click on this colors, itong tool na to, itong set text colors box na to. Okay? Then we're going to look for purple. Yan. Kasi purple yung kulay niya. So, Lakers. Yan. So, pwede na natin i-increase yung size niya to our liking. Yan. So, yan. Kung satisfied na kayo dun sa size nyo, okay na kayo dun. You just have to click on this check button here. Get the move tool, i-move nyo na kung saan nyo siya gustong ilagay. But, dito, or doon sa sample natin, what we did is, ni-rotate natin yung word na Lakers, then, minove natin siya outside the canvas, yung half lang niya yung nakikita natin. So, we'll also do that to our sample, no? So, eto yung text natin, to resize, or to rotate yung images natin or yung mga elements natin inside Photoshop. Pipindutin lang natin dun sa keyboard natin yung Control and T, letter T. Okay? Then, itatapat lang natin yung cursor natin dito sa may resizing points niya. Not here, but here. Okay? Hindi natin eksaktong ilalagay siya doon sa resizing point niya. Instead, ilalayo natin siyang konti hanggang maging curved yung cursor natin katulad niyan. Now, while it's curved, pwede na nating i-drag yung mouse natin. But, I suggest we press Shift para 45 degrees yung ikot niya or tawag dito, mag-i-snap siya doon sa parang virtual na octagon yung rotation niya. Parang doon sa numbers ng clock natin or iikutan niya yung ganun. See? And mas madali natin siyang
ibabalik sa dating orientation niya. Kasi kapag ganito, kapag freehand, hindi tayo naka-shift sa keyboard natin. Pag tilted na yan, gusto mong ibalik sa dati, medyo mahirap na. Diba? Kala mo straight na yan, pero hindi pa. So, medyo mas mahirap siyang ibalik sa dati. So, what we're gonna do is we press shift before we rotate. And then, ayan, hit the enter button. And then, we're good. Okay? So, I'm just gonna copy this or drag it. Or gawin na lang natin ulit din. So, type tool tayo. Ang shortcut niyan, letter T. So, Lakers tayo. Lakers. Then, increase the font size to your liking. I don't know why it looks like that. Click natin dito para makita natin yung settings ng font niya. Okay, naka-bold pala siya. Black na nga, naka-bold pa. So, tanggalin natin yun. Naka-force box bold siya. So, okay na ako doon. Move ko lang siya. Grab the move tool. I suggest you memorize yung yung shortcuts nitong mga tools natin dito. Every time kasi na, like for example, this one. Right? So, naglagay tayo ng text. Ibig sabihin, type tool yung naka-activate. Pag click natin yan, active pa rin si type tool. So, what I do is I immediately press V for the move tool para yung move tool na agad yung active sa akin. At hindi na ako ma-accidentally instead na i-move kong ganyan, type tool na naman yung nailagay ko. So, I always make sure na pipindutin ko yung move tool para move tool lang active, re-reposition lang yan, magko-control Z lang ako, back to normal na ulit siya. Then we are going to rotate this one, Control T, Shift, and drag yung text box natin. Kung gusto nyo pang balagiin to, then you can just drag this. Automatic na mag-a-adjust na yung font size niya mamaya. Then you click OK. Again, grab the move tool. Kung hindi pa siya active, then ilagpas lang natin siya dito. Alam na nila yan, na Lakers yan. Okay. Next thing we're gonna do with this text here is to apply a filter na parang blurred siya into a specific motion na parang gumalaw yung text. Okay? So, we're going to click filter, blur gallery. We're going to select path blur. And then Photoshop will ask us if we want to convert this text here into a smart object or we're going to rasterize it. Okay, it's always best that we're going to convert that into a smart object. Okay? A smart object siya para ma-edit pa rin natin later on yung mga effects or enhancements na i-apply natin into our objects. So, itong arrow na to, this is the direction of the blur na ilalagay natin or i-apply natin sa kanya. Mapapansin nyo, nagkaroon na siya agad ng blur dyan. So, we're going to just point it upward. Yan. Siguro ganyan lang. Then, uncheck natin yung center blur. Right? And then, you try to just experiment onto the speed and the taper. Okay? Kung gaano ba kahaba yung taper niya, gaano ba kabilis yung speed niya. Okay, the endpoint speed, right? Pwede rin natin gawin ganyan. And then, eto, adjust natin yung strobe strength niya. Ngayon, pagkahila niya, yan, yung flashes niya, mga yon nandun, then we're fine. Experimentohin nyo na lang yung magiging values nito. Kung saan alin yung mas pinakamagandang itsura sa inyo, then that would be it. Okay, kung saan kayo magiging satisfied sa magiging itsura nito, then that's it. Then after that, we're going to click OK. Then mag-a-apply na yung blur na ginawa natin doon. So yan na yung Lakers natin. Then if you notice, meron palang oblong doon na shape na nakapatong. Okay. So, meron tayong oblong na nakapatong doon. So, para magawa yung oblong na yun, yung oblong kasi wala siyang fill
Semi-transparent siya. This is white for sure, tas nagkaroon lang siya ng shadow. Okay, so gawin natin din yon. So sa ibabaw lang siya ng Lakers. Now, we're going to add a shape. Of course, doon tayo sa shape tool natin. Ito. Right-click natin dyan. Then let's look for the rectangle tool. Sir, oblong yun, hindi rectangle. I know. Pero, para magawa yung shape na yun, kailangan nating maglagay ng rectangle. So, yung pag-active na yung shape tool natin, this is what our cursor is gonna look like. Parang crosshair ng baril, no? Then, we can just draw yung shape po dito. Right. So, while you're at it, no? Oh, sorry. Okay, while active yan, okay, kakalagay natin sa kanya. Automatic din kasi na nag-open yung properties panel natin. Or kung wala yung properties panel ninyo, you can just look for it under the window menu and then click onto properties para magpakita siya. So, dito sa properties natin, we can set the fill of the object. So, white yung ilalagay ko. Yung stroke niya or yung border niya, gagawin kong transparent or walang kulay. And then, nakaset dito is dotted yung lines. Pero since wala naman siyang stroke, we do not need to set this into a solid line. So, ito, dito sa part naman na to, this is where we can make these corners here na rounded. So, naka-check or naka-click, naka-enable itong chain icon dito. Ibig sabihin, if we change one value among these four, sasama yung 4. Like for example, we're going to adjust this one, the top left corner. See? Titingnan natin ngayon yung application na nag-a-apply na siya doon sa may canvas natin, doon sa shape natin. Okay? So, ganyan. Kahit isagad pa natin yan, automatic mag-a-adjust yan into a point na magsasalubong lang yung dalawang points dito sa gitna. Okay? So, 92 pixels. Depende sa laki ng rectangle ninyo yung ito. So, sagad nyo lang kahit ilan yan, automatic mag-a-adjust yan into the size or the radius na tama lang doon sa may shape natin. Then, after that, we're done with it. Close na natin yung properties panel natin. And then, we're just gonna reduce the opacity. Okay? Adjust natin yung opacity. The opacity, again, it's just located on top of our layers panel. At the top of our layers panel. So, adjust natin yan to a point na medyo makikita pa rin natin yung white. May subtle widening lang dyan. So, I think it's 30 is good. Kita pa rin natin siya doon. Yung opacity niya is 30. Okay, click ko lang ulit yung move tool. Yan. Ayun siya. Pero, kailangan natin ng shadow para mas maging halata siya. And of course, yung shadow natin is from right to left dapat. So, edit natin yun. To do that, back to the layers panel, dapat yan yung rectangle natin na nilagay natin ang nakaselect na layer. And then we are going to click on this icon here. And then let's look for FX pala. Hindi yan. Dito. Sa FX. Doon sa drop. Sa FX, hanapin natin yung drop shadow. Okay? Click on to that. Mag-open yung layer style natin. Since drop shadow yung pinili natin, naka-check na siya at naka-select na siya dito. Then, add na lang tayo ng shadow na gusto natin. So, ang kulay ng shadow, at times gray ang ginagamit ko, at times black, and at times depende sa kulay nung nasa likuran. Okay, sometimes kasi depende sa kulay ng light natin. Ganon din minsan yung naging kulay ng shadow. So, yeah. Kasabi ko kanina, dito yung light source natin sa right, and then yung shadow natin makikita natin sa bandang left. So, yung angle ng shadow natin dapat is nasa 0. Okay? And then, adjust lang natin konti yung distance niya. Alright.
Yung opacity, hindi natin na masyado nakikita. So, siguro pwede nating increase konti yung opacity. Ayan. So, nakikita na natin yung shadow natin doon. And multiply lang dapat yung blend mode niya para nagiging dark yung dark areas. Then ito mag-apply sa mga lighter areas. So, size ng shadow pwede nating adjust dito. Kung gaano kalaki yung shadow na gusto ninyo. Ito rin yung size ng pagka-blur niya. So, pwede nating adjust yung opacity pa. Then, yan. Like. But actually, while we're here, while the layer style is open and drop shadow yung ginagawa natin, just like yung gradient natin kanina, pwede nating i-move yung position ng shadow natin like this. Pero since since sinet naman na natin siya doon kanina, then we're good at that. We're good with that. So, babalik ko lang siya sa dati. 0, the distance is this far. Yan. Spread ng shadow. The size. Then, I'm good with that. I'm just gonna click OK, then mag-a-apply na yan. Applied na yan doon sa ayan, sa rectangle natin. Pwede nyo liitan kung gusto nyo mas maliit. Right? Control T. Then, resize lang natin. Yan. Tapos, tapat natin by saan nyo gusto. Yan. Pag nag-snap ng ganyan, may nakita ko yung pink na line na ganyan. Ibig sabihin, yung gitna nilang dalawa nagkasalubong. So, pwede kong ilagay siya dyan. Center to center. So, that's fine. That would look better. Okay. So, we're done with that. Now, ano ba? Kailangan na nating ilagay yung parang abstract na shape doon sa likod. So, puro shapes na to. Puro rectangles na to. 1, 2, 3, 4, 5. 6 na rectangles. Isang malaki, 5 maliliit. So, gawa lang tayo is, ang gawin lang natin is mag-insert lang na tayo ng shape. So, get the rectangle tool. Right? Shift, draw. That's it. Ang problema kasi kapag nag-draw tayo ng shape, while another shape is selected here, mag-merge silang dalawa. Pansinin natin to. So, click ko yan, shape. Nag-draw ako ng shape. Kung ano yung naging properties ng shape na ito, yun din magiging properties nito. So, ayaw naman natin mangyari yun kasi may gusto tayong gawin dito sa malaking square na to. So, what we're gonna do is click on to eto na lang, a smart object. Sige. Kunin natin tong smart object na to, select natin para doon siya sa taas nitong smart object na to mag-a-appear. Okay? Ang layers kasi natin habang nagdadagdag tayo kung saan yung last na nakaselect na layer or kung alin yung layer na nakaselect sa atin ngayon dito sa layers panel natin, doon sa ibabaw niyan mag-a-appear yung bagong layer. So, since this is not a shape, it's a smart object, hindi siguro sila mag-merge ng square na ilalagay natin. So, draw ko yung square. Siguro ganito kalaki. Yan. Then, that is it. Okay. Paano natin igigit na ito? Okay. How do we put this into the center? Okay. To center itong element natin, click natin yung move tool. Press natin ang Control A, letter A, alpha, to select all. Control A. Then, magiging active itong mga alignment buttons natin dito. So, click lang natin into this one. Horizontal center. So, click natin yan. Gigitna na siya. Right? Then, after that, we can just remove the selection. Control D. Control Delta. Control D. Mawawala na yung selection natin. Ito na yung shape natin. Now, we're just gonna change the property of the shape. Lalo na yung kulay. Kailangan natin siyang gawing yellow. Okay. So, again, click onto the shape tool. Fill. Right? And then look for a yellow color. Yellow kahit yung papa-orange na.
Yung matapang na yellow kung kailangan natin. Yan. Yan. Siguro. Click OK. Then mag-a-apply siya dyan. Right? So, that's our background sa kanya. Eto. Okay? Pero lighter pala yung kulay niya dito. That's fine. Pwede nating palitan yung kulay niya. So, naka-open na yung properties window ko agad. Yung properties panel ko. So, click ko lang yung properties panel ko. Click ko yung fill. Then, reduce ko yung yellow niya. Grabe naman. Okay. Click OK. Then, yan. Sakto na yung pagka-yellow niya. Now, doon sa yellow nito, kung i-zoom in natin, may nakatagong image doon, which is yung basketball court natin. Okay? So, since doon sa selected layer, sa ibabaw o sa taas ng selected layer natin, napupunta yung mga bagong layers na nilalagay natin. So, we're going to select itong malaking rectangle na to. And then, we're going to insert yung basketball court natin na image. Okay. That's it. And then, kailangan lang natin gawin is i-cover natin yung rectangle. Then, what we're gonna do is we're going to skew this. Okay, i-skew natin konti ito. Or if a perspective warp natin. Kumbaga. So, I'm going to press Control on my keyboard and drag this top left corner here para magkaroon ng perspective na ganyan. And then, palalagyan ko siya para ma-cover up lang niya ulit. Yan. Resize. Hanggang makuha lang natin yung timpla. Resize and then skew, resize, skew. Then, after that, pag nakuha mo na yung gusto mong size niya, right-click lang natin yung layer niyan, nitong basketball court, and then, we're going to click Create Clipping Mask. I-clip natin itong image na to doon sa size nung square na nilagay natin. So, parang ilalagay natin siya doon sa loob nung square. So, pag-click natin yan, ayun na po siya. Okay? Now, we can reposition this into however we want to position it. And then, while this is active, no, habang nire-reposition natin siya, pwede pa rin tayo mag-Control T. Then, we can just create more tricks dito. Yan. Yan siguro. Yan. However you would like it to appear. So, say for example, okay na sa akin yan. Now, what happened here is parang yellow pa rin naman yung background niya. Sir, bakit sa atin nag-stay yung puti na kulay nung basketball court? So, ang gagawin natin is we're going to adjust yung blend mode niya. I think divide is applicable dito. Yan. Divide. Tatanggalin niya yung bright areas. Co-convert niya yung kulay na yon doon sa darker areas natin. And then, mawawala yung white areas. Maging parang transparent siya. Click natin yun. Applied na siya dito. Now, kung tingin niya is masyadong matapang yung pagka-white niya yan, again, we can adjust the opacity. Depende sa kagustuhan natin. Yan. Okay na yan. Now, next na gagawin natin is itong mga random rectangle objects doon sa likuran niya. Okay? So, add lang tayo ng shape ulit. Okay? So, again, okay? We would like to position it behind itong malaking square. So, doon sa likuran ng square natin sila ilalagay. So, ito yung square natin. Doon sa likuran niya, dapat sila. That's why, dito sa ibabang layer ang isa-select natin. Since, dito sa ibabaw ng layer na ito magpapakita yung mga rectangles na yun. Yan. So, add ako ng rectangle. Ganyan siguro. Yan. So, siguro gawin kong medyo darker lang ng konti from that
of this main square natin dyan. So, click ko lang dun sa properties or pwede natin pindutin yung shape tool pa rin natin. Click natin dun sa color dun. Click sa color picker and gawin natin medyo darker lang siya. Ayan, siguro. Click ko yan. Click natin yung OK. Then, naging darker na siya. Masyadong dark. Okay, balik doon sa shape tool. Then, adjust it again. Gawin natin lighter naman. Paano ba? Ayan. As long as magkakaroon tayo ng distinction between the two. Doesn't matter if you're going to make it darker or make it lighter. As long as maging visible pa rin siya. So, palakihin ko lang siya ng konti. Ayan. Then, we're going to duplicate this one. Pwede tayong mag-Ctrl J, pero ang shortcut na ginagamit ko kasi is Alt. Click Alt on your keyboard while this layer is selected. Click Alt and then just drag it down. Magkakaroon tayo ng copy nung layer natin na yan. Okay? And then again, Alt, then down, Alt, down, Alt, down, yan. So, yan na yung mga squares natin. Okay. So, para hindi tayo mahirapan sa pag-select sa kanila, we're going to click on to our move tool and then activate natin yung auto select. Okay? I usually deactivate this because ayaw kong accidentally ma-move yung mga iba't ibang elements ko dito. Mas sanay ako doon sa sineselect ko yung elements dito sa layers panel bago ko sila i-move instead of auto selecting. Mas mahirap kasi yun, baka madisgrasya mong ma-move at hindi mo na malayan may na-move ka pala. Masisira yung design mo. Pero for the meantime, pwede nating i-activate yung auto select natin. Then we're going to click on this second rectangle here. So, ang gagawin natin is katulad dito. Okay, gagawin natin rounded yung corners niya. Okay, to do that, first we need to select it. And on the properties panel, makikita ulit natin tong mga to. Katulad nung ginawa natin dito sa oblong dito. Gagawin din natin yan sa kanya. Okay. Ayan. Ay, pwede lang siguro natin gawing mas mahaba siya. Okay. Okay, kung nagre-resize siya ng ganyan, gawin nyo lang is pindutin nyo yung shift. Okay. Medyo pindutin natin yung shift para yung length lang niya. Kasi naka-lock yung aspect ratio niya. So, ibig sabihin, pag niresize natin yung width niya, sumasama pati yung height niya. So, yan. Habaan ko siya ng konti. Then, paninipisin ko siya. Ayan. And then, select ko silang 5. Parang masyadong madikit sila. So, click onto this one. Shift. And then, click onto the last one. Maseselect lahat yan. Kung gusto niya namang isa-isa ang pag-select, click on this. Press Ctrl. Click, 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 and click. Okay? And then, we click the move tool. Select the move tool. Then, gamitin natin yung arrow sa keyboard natin. I-move natin sila ng ganyan. So, that's it. Now, I'm going to move this rectangle here. Or ito na lang. Siya na lang pag-adjustin natin. Okay? Lagay natin siya sa... Oh, sorry. Nakaselect pa pala silang lahat. Okay. Wait. Okay. Select ko itong object na to. Then, i-move ko lang siya. Yan, sa gitna nilang dalawa. Right? And then, next, yung pinakaibaba. Ang rounded lang sa kanya is yung bottom left corner niya. So, paano, sir? Pag nimove naman natin yung isa dito sa mga corners, sumasama lahat. So, what we're gonna do is, first is to select it. Okay? And then, i-deactivate natin ito.
Kasi kapag naka-activate yung link na yan or yung chain na yan, ibig sabihin nakalink lahat ng corners that what we are going to do with one corner will apply on all 4 corners. So, uncheck dapat natin to. Okay? Pag deactivated na siya, that's the time na pwede na nating i-adjust yung border radius no bottom left corner natin. So, I will click on this icon here and then drag ko siya to the right to increase the value. Okay, like so. Now, okay na tayo doon. Tapos na yung square natin. Now, since iisang element dapat siya na para bang yan, magkakasama lang talaga sila. So, what I'm gonna do is I'm gonna group all of this, okay, starting from yung picture nung basketball court natin. Scroll down ako. I will press shift and doon sa hanggang dito sa may first na rectangle natin. Okay, highlight ko silang lahat. Then I will press Ctrl G, gamma. I will press Ctrl G to group them together. Okay? Meron na tayong iisang group. Na-group na yung mga shapes natin. So, pwede nating i-rename ito. Right-click on it. Okay? May rename yata tayo dito. May rename ba? Wala naman pala. So, pwede na lang natin gawin is i-double click dito sa may text nyo or yung pangalan nyo. And then, lagay natin yung pangalan na gusto natin. Shapes. Yan. Ngayon, parang iisang object na rin sila. Parang nag-ano ba? Gumawa tayo ng isang smart object. Pero, group lang pala natin sila. So, ito, isa-center natin yung buong grupo na yan. Click on to the move tool. Again, Control A, alpha. And click on this. Horizontal centers. Yan. So, gigid na silang lahat. To remove the selection, Control D, Control Delta. Then, mawawala na yung selection. Okay. So, nasa gitna na siya. Now, ready na yung space natin para ilagay yung mga images natin. So, yung image na ilalagay natin is first ito. Okay, ilagay na muna natin ito. Yun. Then, i-reduce ko lang ng konti. Okay. Reduce siya ng ganyan. Konti pa siguro. Ayan. Right. Enter. So, i-position ko na siya dyan. Now, to remove the background, okay, gagamitin natin yung masking pa rin tayo. Layer mask pa rin gagamitin natin dito. But, we're going to click on to right-click natin dito sa Magic Wand Tool. Hanapin natin yung Object Selection Tool. Ito yung icon niya. Okay. Click on to that. Dapat naka-active yung Object Finder natin. Right? And then, click lang natin dito sa may subject natin. Click on to that. Hintayin natin magkakaroon ng selection dito. Okay? Mapapansin niyo yung parang mga langgam sa side niya. That's our selection. Now, what we're gonna do next is click on to the layer mask. So, pagka-click natin ng layer mask natin, mawawala na yung background fill dito. Wala yung background fill niya. Now, we can now reposition it into wherever we want to position yung main character natin. So, ayan siya. Yan. Okay. Siguro yung square ko is iseset ko yung width niya na hanggang dito lang para maitago behind itong main character natin. So, let's check on it. Buksan natin yung group. I-expand natin yung group. Click natin yung malaking square. Again, i-resize natin siya. Control T, Control Tango, Control T. I'm going to press Shift and drag it
inward. Yan. Para nakatago sa kanya. Baka may pwede tayong gawin dito mamaya. Okay? So, nakatago na siya. Collapse na natin yung group para hindi masyadong maraming nakikita nating layers. Then, position ko ulit si main subject or main character natin dito. Yan. Let's look at the perspective. Okay. Okay lang naman. Then next is the second image. This one. Okay. Ganon din ang gagawin natin. I-resize lang natin siya. Okay. And to the right. Siguro sakto lang na size niya. Grab on to the object selection tool again. Click natin doon sa subject natin. Hintayin lang natin i-select siya ni Photoshop. Ayan. Then, click on to the layer mask dito sa ibaba ng layers panel natin. Pag agree natin sa kanya, wala na rin yung background niya. Get or grab the move tool. Move na natin siya dito. Okay? So, we now have two images of our main character. So, move pa natin pababa. Select lang natin yung layer niya. Then, move natin siyang ganito. Okay? Yan. Yan, select. Position na natin sila sa pagustuhan nating position nila. So, that's it. Okay na ako sa kanya. Okay na yan. Now, I'm just gonna add first yung logo na nandun sa uluhan niya. Eto. Okay? So, kung titingnan natin dito, it's behind these two images here. No? Yung logo natin ay nasa likuran niya kasi nakapatong yung bola doon sa logo. So, nasa likuran siya ng images natin. So, definitely before itong shapes ang paglalagyan natin sa kanya. So, since ang layers again, no, yung mga bagong layers na nilalagay natin appears on top of the selected layer. So, click ko tong layer ng shapes natin. Open yung folder ko. And then drag it into our canvas. Then, i-resize lang natin siya na eksakto lang doon sa size page natin. Okay. Medyo iba, no? Compared doon sa sample natin. Nire-recreate lang naman natin. We don't really need to copy everything, no? So, eto. Tanggal natin yung background ulit. Click on to the object selection tool. Click natin dun sa subject natin. And again, layer mask para mawala yung white background natin. Yan. Okay na sila. Ang natitira na lang na gagawin natin is yung pangalan niya. So, yung pangalan niya, meron siyang container na shape. Tapos, merong shape doon sa likod ng shape. Okay. So, yung shapes mo nang unang gawin natin. Okay. So, it should appear in between these two images here. So, gitna ng malaking image at ng maliit na image. Right. Move ko lang itong maliit na image. Puro ganyan. Yan. Okay. Then, ito. Medyo palaking ko yata ng konti. Okay. Now, I'm going to insert the shape on top of this image here. So, iselect ko yung image na malaki. Then, I'm going to add a rectangle. Rectangle na ganyan. Okay. So, since yellow yung nasa likuran dapat na kulay, kung titignan natin yung sample natin. So, may yellow siya dyan. Yun yung unang gagawin natin. Now, yung corner niya, isang corner niya is pumaloob ng konti. So, gagayahin natin yan. So, while the resizing points are active, pwede nating i-right click sa kanya. Hindi pala ganon. Okay, click ko muna yung move tool, hindi yung dapat. Hindi yung shape ang naka-activate.
ang gagawin natin is Control T, precise pala. Control Tango. Then, right click natin sa kanya. And hanapin natin yung skew. Okay, skew. Click natin yan. Grab natin itong corner na to sa baba. And then, paloob lang natin siya. Hindi naman sobrang loob na ganyan. O yung eksakto lang na medyo tilt. Nag-tilt siya na ganyan. Then, click the check button. And then, okay na siya. Now, kailangan lang natin i-position yan na maayos kasi magdadagdag na tayo ng isa pang shape. So, para para hindi na natin pagdaanan ulit yung hassle na mag-resize and mag-skew, ang gagawin na lang natin sa kanya is to duplicate it. Right click natin sa kanya, duplicate layer para makopya na natin yung shape na yon. Then we're just gonna click on the shape tool para mapalitan natin yung color niya. So ang color na ilalagay natin is yung dark na purple kasi dark yung purple na ginamit dyan. Yun. So okay na yan. Lalagyan lang pala natin siya ng stroke. Ang stroke natin, ang kulay niya is puti. Then we'll set this into 10 maybe. Yan. So mayroon siyang stroke dapat. Get the move tool. Taas lang natin siya ng konti. Na ganyan. Okay. I guess that's it. Yan. Okay na siya. Don't mind this one. Pwede nating i-resize yan mamaya. O i-resize na natin ngayon. Okay. Control T tayo. Press Shift. Yan. Then enter. Now, lalagay lang natin yung text niya dito. Huwag na natin ilagay yung port ulit dyan kasi meron na tayong port dun sa taas. Or kung gusto nyo pa rin, then it's fine. So, we're just gonna put yung picture ulit nung basketball court natin on top of this. So, click natin, hanapin natin sa folder natin. Lagay natin dun. Lagihan lang natin siya ng konti. Yung eksakto doon sa shape natin. Ayan. Then, right-click on the layer. Create clipping mask. And look for a good blend mode na that would make it appear like. So, yan. Divide na lang ulit. Tapos, bawasan natin yung opacity na. Pwede rin naman nating say for example, normal yan. Pwede nating pagbaliktarin yung kulay nilang dalawa. Control I. Ayan. Control I. Then you will select screen para puti lang din yung kulay mo. Control I. Indigo. Control I. Para mag-invert yung color niya. Then yung blend mode natin, isa-set natin as screen. Then pwede nyo na lang bawasan yung opacity. So, that is looking good. Okay. Yan. Sakto lang. Now, we just need to add his name. Grab the text tool. Siyempre, dito sa ibabaw nito, no? So, grab the text tool. So, yan pa rin ang nakaselect. So, pangalan is Luka Doncic. I-capitalize na lang natin lahat. Okay, yung text natin, align left natin habang nakaselect sila. Align left. And then, all caps tayo. Luka Doncic. Okay. Yung size nung last name natin, medyo palakihin natin. Yan. Okay, nawala siya. Kasi, lumampas yung size niya doon sa space nung text box natin. So what we're gonna do is to click on the properties nung or character, open up yung character panel natin. Then adjust natin itong leading niya. We're going to reduce that into approximately 36 yung nasa atin. Okay.
Then I'm going to move. Okay, position it there. Click on the move tool. Position ko na siya dito. Now, yung pangalan niya gagawin nating white, yung apelyido niya gagawin nating yellow. So, we're going to grab the type tool again. Tapos, highlight natin yung pangalan niya. Let's turn this white. Highlight natin yung apelyido niya. Color picker. Click na lang natin dito sa yellow dito para maging yellow na rin siya. Alright. So, yan. Luka Doncic. Okay na yung size niyan. Okay, grab the move tool. Medyo adjust lang natin yung sa position niya. Then lalagay natin yung role niya as an NBA player. So point guard, shooting guard. Yan. Type tool again. Yan. So hindi natin makita yung text. That's why we need to reduce the font size. Okay lang na maliliit yan. So point guard slash shooting guard. Yan. Then we're going to align this. Okay, select natin silang lahat, no? Align right naman siya ngayon. Yan. Click the check button. Click on the move tool. Oops, sorry. Uncheck ko na yung auto-select. Yun yung sinasabi ko kung bakit ayaw ko ng auto-select. Kasi pag nakatapat na sa isang layer, tapos accidentally na-click mo and drag, sasama na yan. So ngayon hahanapin ko ulit yung position niya. Yan. Okay. Gagayahin natin yung spacing niya dito para parehas sila. Yan. And then, gawin din natin siya white. Yan. Okay na yan. Then, click ko or press ko yung shift. Tapos, click ko yung pangalan niya para i-move natin silang dalawa ng ganyan. So, parehas dapat yung size or space dito at space dito. Para may hingahan. And then yung spacing dito at spacing dito. Makakahinga pa rin yung mga elements natin. Okay? Control 0 para makita natin yung view. Ayan. Ayan, konti na lang. Lalagay na lang natin lastly is itong stars and yung mga shapes na yan. Stars. Okay, nasan yung stars natin? Zoom in lang ako. Okay. Then, Control plus to zoom in. So, nalagay ko lang yung stars dyan. Ito siya. Yan. Adjust lang natin yung sizing po niya. Yan. So, bago natin gawan ng duplicate to, tanggalin muna natin yung background niya. Ganun pa rin. Object selection tool. Click natin yung star. Wait for it to get selected. Click on. Yan. Yung layer mask natin. Now, it has a layer mask already. Right-click natin sa kanya. Convert it to smart object agad-agad para mawala na yung mask. And then to duplicate this, either Control J, right-click, duplicate layer. What I do is, I'm going to select its layer. I will press Alt on my keyboard and drag it to the right. Or kung saan mang position ko siya gustong ilagay yung duplicate niya. Okay. So, yan. So, habang alt natin ulit, habang dinadrag natin, makikita natin yung pag-snap niya at makikita rin natin yung spacing doon sa una is pinapakita niya parehas na kayo ng space nung nasa unahan kanina. So, para pare-parehas yung spacing nila, release ko na dyan. Then, I will click Alt again, drag it, at yan, nagpakita ulit yung spacing, parehas na ulit sila. Drag to the right, Alt, drag, parehas na daw ulit yung spacing. Then that's okay. Now what I'm gonna do next is, while this last star is selected,
I will press shift on my keyboard again and click on the first star para ma-select silang lahat. Then I will convert them into one smart object. So, isang smart object na silang lahat. Now, next thing we're gonna do is we're going to color this into a purple color. Okay? So, to do that, I will press Ctrl U on my keyboard. Ctrl Under, Ctrl Ultimate, Ctrl U. Click on to colorize. And then hanapin natin yung purple. Hindi natin makikita yung kulay agad-agad. That's why we need to increase yung saturation niya. Increase yung lightness niya para makita natin yung actual color. So, purple yung hinahanap natin. Ano bang color nung logo nila? Timplahin na lang natin, no? So, yun. Medyo dark na purple. Okay. Control minus na lang. So, gagawin ko lang siyang darker. Reduce. Ayun. Yan. So, pag okay na siya, click the OK button, then that's it. Okay, pwede natin i-position sa kung saan natin gustong i-position yan. Yan. Dito. Rotate lang natin. Pwede kaya. Control T. Para maiba naman, no? Enter. Yan. O ano, pwede. Position natin siya dyan. Then, let's add 2 more rectangles. Maliliit lang na rectangle yan. Yan. Okay, we need to remove yung border niya. Click on the shape tool. Remove the stroke. And that's fine. Okay, then Alt. Drag. Then, itatapat ko lang siya doon. Click on the shape tool para mapalitan natin yung property niya. Let's turn it yellow. And then, that's it. Kung gusto nating nipisan sila, select natin silang dalawa gamit ang Shift, Control T, Shift, tapos nipisan. Yan. Pero kung gusto nyo gayahin yung kulay niyan, dito sa shape na to, select natin yan. Click natin yung shape tool. Activate natin yung color picker. Then, select natin yung kulay niya ngayon. Click OK. Then, magkakulay na sila. Yan. So, parehas na po sila. Lastly, kailangan na nating ilagay yung logo ni NBA. Okay? Itong poster na to is nakita ko around Facebook. During the hype nung na-trade itong player na ito papuntang Los Angeles Lakers. So, yeah. So, that's our final composition. Okay? So, kung sa tingin ninyo, meron pa kayong kailangan baguhin dito, close nyo muna si Photoshop, save nyo muna siya, then balikan nyo later on. Or zoom in, zoom out. Okay, there's something wrong. Hindi yun realistic kasi wala siyang shadow. Lagyan lang natin ng konting shadow si Kuya. Dito sa ibaba ng image niya. So, eto yung image niya. Eto yung ibaba niya. Click natin itong nasa ibaba niya na layer. Tapos, add tayo ng bagong layer. Then, mag-brush lang tayo. Kunin natin yung brush tool natin. Let's make a dark color. Black siguro, syempre, kasi black ang shadows natin. Then, lalagay lang tayo ng zoomin natin doon. Right. Brush tool. And, lalagay lang tayo ng circles dito, guys. Okay.
Yan. Isa pa. Isang pindot pa. O, tig dalawang pindot. 1, 2. Yan. So, gagawin natin doon is squeeze lang natin yung dalawang objects na yan. So, Control T, Control Tango. Okay, Shift. Pitpitin tayo. Okay, pitpitin lang natin yan. Maybe we can resize it. Tapos, lagay natin doon sa ilalim ng paa niya. Para maging medyo panipating wala naman siya na shadow niya yan. Pwede nating ikutin para maitapat dun sa kabila. Right. There. Yan. Pwede pa nating lagyan ulit kung gusto nyo. Para maging mas malaki yung shadow niya. Okay. New layer na ako para hindi na magalaw yun. Lakihan natin to. Click, 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 click. Control T. Shift. Squeeze. Then, enter. Okay ng position. Tapos, kukunin ulit natin silang dalawa. Select natin silang dalawa. Convert this into a smart object. We can adjust this. We can go multiply. Or hanap tayo ng blend mode na gagawing natural. Parang natural na shadow yan. Kung wala tayong mahanap, we'll just adjust the opacity para hindi naman masyadong matapang yung blackness niya. Yan. Adjust natin yung opacity and the fill to just yung sakto lang. Okay? So, that's our final composition. Now, if you wanted to add more, okay, what I do sometimes is just to click the topmost layer, scroll down the layers panel, shift, control, or select all, sorry. And then I'm gonna group them all together. I'm going to right click on it. I will duplicate the group. Okay, that's fine. Hintayin lang natin ma-duplicate niya lahat. Okay, then what I do is I'm going to hide the original copy. Right click on yung sa copy na ginawa natin. Then I'm going to convert this into a smart object. Now, i-convert niya yan into a single layer. Nakitang-kita naman natin doon. Then I'm gonna add a little filter lang naman. I'm going to the filter menu, filters gallery. Then I'm gonna add a texture. So, pwede natin i-zoom up dito. Nakita natin yung kabuuan ng image natin. I'm gonna select grain. Okay. So, zoom in ko ulit para makita ko yung effect. So, yan, yung grains niya. Yung intensity is nasa 70. Kung in-increase natin yan, mas magiging marami yung grains niya. Then, contrast on the grains. Okay. Ito, maraming types ng grain pero yan lang yung gustong ilagay yung soft na grain niyan. Pwedeng speckles katulad niyan. Hindi siya mukhang natural. Vertical, horizontal, stippled, enlarged, contrasty. So parang naging pixelated na siya. Bumaba yung quality niya. Clump, sprinkles, yan. Daming sprinkles pero na-OA yan niya. So, soft pa rin yung best para sa akin. Now, I'm going to click OK. Mag-a-apply na yan doon sa poster ko. So, ito yung retouching na ginagawa nila minsan, no? Para magmukhang mas may feel yung poster natin. Right? So, yan. I hope na nasundan natin. You can rewatch the video. You can pause, then pwede nyong gawin sa inyong sariling pace yung mga ginawa natin dito. So, I hope you've learned quite a few with this tutorial. So, I see you guys again next time for more tutorials. Bye!